sa pamumuno ni Governor Ramon V. Kiko III, katuwang sina Vice Governor Mark Ronald Lambino at Provincial Administrator Melicio Patagi II, ipinaabot ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga Pangasinense ang iba't ibang mga serbisyo. Isa sa mga highlight noong nakarang taon ay ang pag-aproba ng 7.1 billion pesos na budget para sa taong 2025 na magbibigay daan sa patuloy na pag-unlad ng mga programa at proyekto sa probinsya. Sa sektor ng kalusugan, modernong kagamitan tulad ng MRI, CT scan at dialysis machine ang idinagdag sa mga ospital. Bukod dito, itinatayo na rin ang state-of-the-art na Umingan Community District Hospital at ang extension ng Eastern Pangasinan District Hospital sa Tayug. Sa pamamagitan ng programang Gikonsulta, libo-libong residente ang nabigyan ng libreng konsultasyon at medikal na serbisyo. Patuloy din ang implementasyon ng No Balance Billing Policy na tumutulong sa mga Pangasinense sa pamamagitan ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program. Para naman sa sektor ng edukasyon, sinimulan ni Governor Gico ang programang libreng pag-aaral sa Pangasinan Polytechnic College na ngayon pinakikinabangan ng 700 estudyante. Samantala, sa sektor ng agrikultura, umabot na sa 600 ektarya ng sakahan ang naisama sa corporate farming program. Layo ng programang ito na mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Lumago na rin ang industriya ng dairy products sa Lawak Dairy Farm habang patuloy na isinusulong ang bangus breeding and hatchery project sa Bolinao at salt production sa probinsya na naging pangunahing supplier ng agriculture-grade salt fertilizer ng Philippine Coconut Authority. Sa larangan ng turismo, umabot sa mahigit 12,000 ang bumisita sa Banaan Museum nitong 2024. Kasabay nito, mahigit 14,000 Pangasinense ang nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga job fairs at livelihood training programs ng PESO. Bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan, tinatayang nasa 300,000 fruit-bearing seedlings ang naitanim sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Green Canopy Program. Higit pa rito, pinalakas din ang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na nagdala ng mga produkto ng Pangasinan sa mga pandaigdigang eksibisyon tulad ng Manila Fame. Sa kabila ng mga hamon, ang tagumpay ng pamahalaang panlalawigan ay patunay ng dedikasyon at husay sa paglilingkod. Alam niyo po, mayaman ang probinsya ng Pangasinan. Napakarami nating natural resources. Pero ang pinakatanging yaman po ng Pangasinan ay ang mga Pangasinense. That is my frame of thought. Ngayong 2025, pangako ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na hindi sila hihinto sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.